Yan, sabi dito sa Manila Bulletin Report, Ombudsman Remulla reveals money trail leading to Senator Chis Escudero. Imanda niya, Mr. Maravillas, yung kababayan mo. Ngayon, may isa pang balita dito. Pero parehas na press con, iba yung headline. The reason why it was the younger Marcos who made the move to strip him of the post as Appropriations Panel Chairman, co-handled along with Senior Vice Chairperson Estela Luz Kimbo. Let's face it, no? Si Dave Singzon, ICI. There has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor. Kasalanan din niya. Kahit nga sa pamilya po, sa pag-commit ng crime, biblical siya po. Hindi po pwedeng i-blame. Halimbawa, sabihin na natin, by analogy, sabihin na natin, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin yung mga mainit na balita ngayon. Yan, sabi dito sa Manila Bulletin Report, Ombudsman Remulla reveals money trail leading to Senator Chis Escudero. Imanda niya, Mr. Maravillas, yung kababayan mo. Ngayon, may isa pang balita dito. Pero parehas na press con, iba yung headline. Itong binasa ko mga kababayan, galing ito sa Manila Bulletin. Yung kwento ng Manila Bulletin medyo accurate, pero itong sa GMA News Online medyo may konting may diferensya po. Sabi dito sa headlines ng GMA News Online, Remulla trails linking Escudero Romualdez to flood control mess found. Nasama na bigla si Martin Romualdez. Pero ang sinasabi sa balita sa headlines niya, trails. Hindi man sinasabing money trails. Pero baka yun ang tumbok ng kwento. O, ito naman yung sa ABS-CBN. Yung mga headlines iba-iba po. Sabi sa report ng ABS-CBN, Remulla says Romualdez may face raps over cost appointment. Escudero under investigation. Bakit niya, Mr. Maravillas, may power to appoint si Martin Romualdez? Batay doon sa sinabi ni Boyeng Remulla. Nagtaka nga po ako kung bakit sinabi ni Boyeng Remulla na ang nag-appoint kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, si Martin, inaging congressman man po si Boyeng Remulla. Ang mga committees, baka nagkamali lang ng statement siya. Ang mga committees po, hindi man ina-appoint ang chairman, pinipili ng mga members ng Congress. Iba pa. Tapos sabi ni Boyeng, si dating Speaker Martin Romualdez daw could face a complaint for gross inexcusable negligence. Anong naging gross inexcusable negligence na after madiscovery po ni Martin Romualdez na may problema po yung budget, siya mismo po yung nag-preside para sa pagtanggal ng motion galing po kay Sandro, anak ng presidente. Yan yung report ng January 14, Representative Saldico out as Appropriations Panel Chairman. Ang motion galing kay Sandro Marcos, pinsan ni Martin Romualdez. Yan In other words, hindi po pinabayaan ni Martin. Yan balita galing sa Philippine Star. In a surprising move, the lawmaker's son of President Marcos yesterday moved to declare the position of chairman of the Committee on Appropriation of the House of Representatives vacant just as Congress resumed session after a month-long holiday break. No objections were heard when House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos of the 1st District of Ilocos Norte declared the powerful committee vacant, which was led by Representative Saldico of the Ako Bicol Party List since July 2022. There were speculations that Co had displeased the President, which could have been the reason why it was the younger Marcos who made the move to strip him of the post as Appropriations Panel Chairman, co-handled along with Senior Vice Chairperson Estela Luz Kimbo of Marikina 2nd District, the national budgets for fiscal years 2023, 2024, and 2025, the last of which suffered vetoes from Marcos. Co, a senior administration legislator, also heads the 61-member party list coalition Foundation Incorporated. In the chamber, which comprises more or less 20% of
the 246 total district congressmen across the country. So naging chairman po ng Committee on Appropriations kasi presidente si ako Bicol Party List, Representative Saldico, ng powerful coalition ng mga party list. 61 sila doon. So hindi siya inappoint, mga kababayan, walang appointment. Mula kay Martin Romualdez, pinili siya ng majority ng mga members ng Congress. Yan ang rason kung bakit siya chairman. Kita ninyo, baka nagkamali lang ng pananalita, mga kababayan, si Ombudsman Boyeng Rimulya nang sabihin na inappoint ni Martin. Walang power to appoint po ang speaker. Kasi ang speaker nga po, pwedeng tanggalin ang majority, pwedeng ikudita. Di ba po? Pati po yung mga chairmanship, ang nagpipili po ng mga chairman, di majority. Ganon, para din sa Senado po, na kung sino yung nasa majority, halimbawa Chairman Committee on Blue Ribbon, o di ba? Sa Blue Ribbon po, hindi makapalag yung minority kasi majority of the members ng Senado ang gusto ngayon si Ping Lacson uli. Ganon lang po yun. Kumbaga, may influence din siguro, mga kababayan, yung speaker, pero just the same, nire-respeto siyempre ng speaker. Ano man yung desisyon ng majority ng members ng Congress. Kasi democracy po, collegial body ang nagdidesisyon. So I think, mga kababayan, mali na sabihin ni Ombudsman Rimulya, although ako po, pabor kay Ombudsman Rimulya sa pagiging ombudsman niya. At tayo naman po, sumusuporta sa mga actions niya. Gusto niya na mapanagot ang lahat ng mga sangkot sa mga anomalya. All of us naman po, yan ang gusto na mangyari. Baka nasobrahan sa excitement po. Tao lang naman po si Boyeng Rimulya na pwedeng magkamali sa kanyang mga statements. Di ba po, mga kababayan? But anyway, ibigay ko muna sa inyo kung ano yung kanyang mga sinabi sa press briefing kahapon. Ito, mas accurate ito, mga kababayan, na report. Ito na lang yung gamitin ko na report mula sa Manila Bulletin. Kaysa sa dito headlines ng GMA News Online at saka ito balita mula sa ABS-CBN. So ito yung basahin natin na report ng Manila Bulletin. So sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya said that their investigation on Senator Chis Escudero's involvement in the flood control scam is currently ongoing and they have already unraveled the money trail leading to the former Senate President. Madaling sabi, sa kanilang investigasyon, mga kababayan, yung money trail na nakikita nila sa mga ebidensya at saka sa mga testimonies mula sa mga natanong na nila, tinutumbok po talaga si Chis Escudero. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin at stated by Ombudsman Boyeng Rimulya. Malinaw na po. Yan ang sabi niya. We have statements of money trail leading to him. Sabi ni Rimulya. And there is a narration of facts that are there already. Kaya yung privilege speech, mga kababayan, ni Chis Escudero, nang itinuro niya si Martin Romualdez na mastermind, malinaw po na deflection. Ang money trail, papunta po sa kanya mismo. Ito, pakinggan natin, mga kababayan, yung press con kahapon. Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga eh? Pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Let's face it, no? Si Dave Singson, ICI. There has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor Grabing sabuatan po. Movements. So definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. There are favorite district offices where they give very high SOPs, no? And maliwanag na yun, no, sa findings ng ICI. So it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole
government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. Umabot na nga eh. Lahat. Because it did not start the last 2 years. It started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When 2018 po, panahon ni Digong. It started in tremendous leaps and bounds. Ano, Villar? Yung mga diskaya nga lang po, paulit-ulit nating sinasabi, by their own admission sa pagtatanong ni Bato, 2016 po, nagsimula sa flood control. Tumindi ito 2018. Kaya makikita ninyo doon mga kababayan, sa graph mismo na present sa Congress, pumaldo yung mga diskaya mula 2016. Graph of the Diskaya companies earned from 2016 to 2022 in onwards. 2016, nag-spike siya. Pag 2022 na, nagpababa na siya. Tumiba siya from 2016 to 2022. By the billions, 8 billion. Kaya pilit po na pinagtatakpan ng mga DDS influencers itong mga diskaya po, at ang nakapagtataka kung bakit ayaw ng restitusyon ni balik yung mga nakulimbat, ayaw ni Marcoleta na gawing requirement. Nakita ninyo mga kababayan, ganon katindi. Ngayon, balikan natin yung kwento dito sa Manila Bulletin. Yeah, malina. We have statements of money trail leading to him, referring to Chis Escudero. Sabi po ni Boyeng Rimulya, there is a narrative of facts that are there already. Pero sabi po ni Boyeng Rimulya, yung kanyang opisina has been looking into other pieces of evidence. Sabi niya, pag wala kang makitang Anti-Money Laundering Council or AMLAC trail, then you have to follow a CAS trail. Meanwhile, Rimulya also said that former Speaker of the House, Martin Romualdez, should also be held liable for the flood control scam because of the appointment of resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico. Hindi ba po si Martin Romualdez ang nag-appoint? Walang appointment mula kay Martin Romualdez. Pinili ng collegial act, pinili ng majority itong si Saldico because of his political influence. Siya kasi mga kababayan yung leader ng 61-member Party List Coalition Foundation Incorporated. Kaya pinili siya ng majority bilang chairman ng Powerful Committee on Appropriations. Ganon po yon. Yung lumalabas sa narrative po niya in which we disagree. I disagree personally. Tao ni Martin Romualdez, itong si Saldico. Malabo po, hindi man po tao ni Martin Romualdez si Saldico. Mas close pa nga sa mga Duterte po si Saldico, at saka kay dating President GMA si Saldico. Alam niyo ba yon? Ito yung Wikipedia about Saldico, background ni Saldico. Yan o. Ano sabi dito sa Wikipedia? The party list Ako Bicol chaired by Ko and aiming to represent the people of Bicol region was accredited by the Commission on Election in 2009. By this time, Ko had reportedly been close to President Gloria Macapagal Arroyo and her husband Jose Miguel, with the party list group Bayan Muna filing a disqualification case against Ako Bicol on claims that it was merely a front for the Arroyos. Wikipedia mismo nagsabi, reportedly close sa mga Arroyo kay GMA. Si GMA close sa mga Duterte. Barkada ni Sara na nag-attempt nga si GMA noon. Remember the Tambaloslos? Nag-attempt si GMA na talsikin, ikudita si Martin Romualdez. Nakita na ninyo, mga kababayan. Kaya mali na tao ni Martin Romualdez si Saldico. Yan ang insinuation po. Yan ang sinasabi rito. Medyo malabo yung kwento ni Boyeng Rimulya. Hindi tayo sang-ayon sa kanyang narrative ngayon. Napakalinaw sa ating research, Wikipedia. Ano sabi ng Wikipedia? Ko had reportedly been close to President Gloria Macapagal Arroyo at sa kanyang asawang si Jose Miguel Arroyo. Hindi po kay Martin Romualdez close. Pero si Martin kasi po, politiko. At saka, kalakaran yan sa Congress. Kung sino yung pinili po ng majority, collegial action po siya. Nire-respeto po ni Martin Romualdez. Hindi man siya yung diktador na ito yung gusto ko.
Hindi man po ganun. And in fact, pati siya bilang speaker, pwede siyang talsikin, pwede siyang palitan. Ilang beses na po na ang speaker pinalitan by the majority vote, di ba? Kaya lang hindi nangyayari ngayon sa Congress kasi marami yung sumusupport kasi kay Martin Romualdez. Siguro nagustuhan yung kanyang liderato. Pero because of the investigation sa flood control scandal, minabuti po ni Martin Romualdez na mag-step down bilang speaker. Dapat ma-appreciate na lang natin yung mga kababayan para hindi magamit yung impluensya ng opisina ng speaker. Tama po. Kaya lang masyadong pinagkakaisahan mga kababayan si Martin. Pinopolitika kasi ang duda nila, si Martin po tatakbo. Paanong tatakbo mga kababayan na nag-resign na nga as speaker at halimbawa pa tumakbo? Matagal pa yun. Ang problema yung iba po, masyadong pinopolitika. Si Martin Romualdez gustong isabit yung money trail po, mga kababayan, ang tumbok si Cheese, yung testigo na nagtuturo, mga kababayan kay Martin, based sa latest na interview ng Billionaire News kay Marcoleta, malamang hindi na po magpakita. Hindi na justify na po, mga kababayan ni Marcoleta, yung possible na di pag-appear sa pagpapatuloy ng hearing ng Blue Ribbon sa Senado. So mali itong statement ni Boyeng Rimulya na appointment of resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Hindi in-appoint po ng speaker si Saldico. Pinili siya ng majority, collegial action. At nang madiscover na may problema, si Martin mismo ang nag-preside, mga kababayan, doon sa pagtanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Nang ibig sabihin, hindi po kinukonsinte ng speaker. Recorded, mga kababayan, ang ebidensya. Session resumed. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Diba, malinaw? Ibig sabihin, hindi nagustuhan ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez yung mga nangyari po sa budget. Lalo yung mga insertions po. At ulitin natin, hindi parte po ng BICAM si Martin. Traditionally, ang speaker hindi parte, pati yung Senate President. Kaya lang si Chis Escudero po, in-insert niya yung sarili niya sa BICAM. Nakapirma siya. Yan ang ebidensya. Mga senador, si Grace po, chairperson, si Saldico, chairperson, Congress. Sumama si Chis Escudero, Senate President. Walang Speaker of the House dyan. Wala yung pangalan ni Martin kasi hindi siya member. Wala din siyempre siyang pirma. Pero si Chis Escudero, may pirma po. Diba, mga kababayan? Wala paper trail, wala ding money trail pagdating doon sa mga kickbacks na sinasabi, other than yung kwento, yung affidavit ni Gutesa, na hindi na siguro mapanindigan yun ni Gutesa. Kasi si Gutesa po, nagtago na. At sa statement po ni Marcoleta, lamang hindi na po magpakita uli. Ibig sabihin, hindi niya kayang panindigan yung affidavit na nabuking, mga kababayan, piki yung notaryo. Hindi niya yun kayang panindigan. Diba? Nasabi sa affidavit po, nag-deliver siya ng mali-malitang pera kay Martin Romualdez at kay Saldico. Nakita na ninyo? Talagang pilit po dinadamay lang si Martin Romualdez. Alatang alata po na gustong idamay. At siguro, dahil sa pressure ng publiko, kaya ganito yung mga statement, mga kababayan ni Boyeng Rimulya, parang ini-stretch niya na masabit si Martin Romualdez. Yan sabi niya dito. Rimulya said, their investigation have shown that there is a pattern wherein coordinated with the senators. O si Saldico ang nag-coordinate sa mga senador in coming up with the final version of the national budget. At ang CCTV ng kamera, nagpapakita not just once but twice kay Chis Escudero na siya mismo yung pumunta. At malamang sa malamang, ang pinuntahan po si Saldi. Di ba po? Kasi si Saldi po yung chairman ng Appropriations Committee. At si Martin hindi man po kasama sa BICAM. Nakita na ninyo? Yung sabi ni Boyeng Rimulya rito, he said, if fingers do not point to former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. So parang gustong idamay lang si Speaker Martin, pero malinaw yung statement niya. If fingers do not point to the former speaker, ang ibig sabihin, wala silang nakikita na tumutumbok para kay speaker mismo.
So, papanagutin siya si Speaker Martin for gross negligence, command responsibility. This is false. Tama ito. This is false. Ang statement ni Boying Rimulya na sabi niya, Representative Romualdez was responsible for the appointment of Saldico. That's why we have to hold him accountable for that. Malabo po. Hindi man po si Martin ang pumipili ng chairman. It is a collegial action. The majority voted for Saldico to be the chairman kasi political influence din siya. Pinili siya as chairman ng presidente ng 61 strong members ng party list group. Lahat ng party list, hindi man yun siguro lahat. Majority, 61 member party list coalition foundation. 20% ng 246 total district congressmen across the country. Siya yung presidente. Di ba, mga kababayan? Hindi man yan tulad ng nasa executive department na tulad ng presidente, ina-appoint yung mga secretaries. Tama po? At saka, following the logic mga kababayan ni Senator Win Gatchalian, yung mga committee chairmen, halimbawa sa Senado, pati sa Congress, they're responsible for responsibility. They're accountable sa kanilang mga sariling aksyon. Ganon yun po. Ito, pakinggan natin yung interview ni Karen Davila kay Win Gatchalian 2 weeks ago. Is the Senate President or is the Speaker of the House required to join the BICAM, or maybe if not required, do they typically participate in the BICAM hearings? It's optional on their part, but they're not members of the BICAM. But since they're the leaders of both chambers, they can sit at their own discretion and participate in the discussion, actually. So in the last few BICAMs that I have attended when I was the vice chair, typically the leaders of both houses will join the opening because it's symbolic. So it's the start of the bicameral conference committee, and then the members are left to discuss the details, and then they will once again join at the end to opening and conference committee. Now, opening and ending ng discussion started and who will end it and close it. Correct. Do they or are they required to sign the BICAM report? No. Because typically leaders, they don't sign the committee reports. The BICAM conference. Walang pirma doon si Martin. The reports are endorsed by the chairman and also the vice chairman or the members. Sometimes vice chairman. Hindi siya sumali. Members are not even vice chairman. Depends on the chairperson who he or she appoints. But the report itself, no. But the Senate President will sign the ratification because after the BICAM, the report, it's not yet complete. It's not yet perfected. The only time it will be perfected when the reports are ratified by both chambers. And this is where the leadership, the Senate President, and also the Speaker will have to sign. Okay, so in the end, is both leaders of the houses of Congress take responsibility and accountability for the budget. Is this correct? Yes, definitely. The appropriations chair and the finance committee chair are the ones responsible for the report, meaning all the details in the report should be justified and well explained, as well as yung chairman po ang responsible. So it's really the accountability lies with the accountable and the finance chairperson. Hindi man yung speaker. Sa Senado, sumali kasi po si Escudero. Nakapirma nga po siya. So responsible siya doon. Nakita na ninyo. Pilit na sinasabit si Martin Romualdez. Malabo po. Walang trail sa kanya. Lumalabas, ini-stretch lang po ni Ombudsman Rimulya. Command responsibility. Accountable. Ang accountability and responsibility nandun sa chairman. Malinaw yung paliwanag mga kababayan ni Win Gatchalian. Parang yung sa sabi nga, matandang kasabihan. Ang kasalanan ni Juan, hindi kasalanan ni Pedro. Ang kasalanan ni Pedro, kasalanan din niya. Kahit nga sa pamilya po, sa pag-commit ng crime, biblical siya po. Hindi po pwedeng i-blame. Halimbawa, sabihin na natin, by analogy, sabihin na natin, si Martin Romualdez yung ama ng Congress kasi siya yung Speaker of the House, Leader of the House. Hindi nangangahulugan na lahat ng kasalanan
o pagkakamali ng members ng Congress, mananagot si Martin Romualdez kasi siya yung leader. Pananagatan yun ng individual member ng Congress o ng chairman. Kasi they are responsible people. Di ba po? Kasalanan po ni Saldico kung may kasalanan, although hindi pa po natin alam kasi hindi pa po umuwi si Saldico, hindi pa matanong. So, i-assume natin may pagkakamali si Saldico. Yung pagkakamali ni Saldico, pagmamalabis niya, hindi nangangahulugan na pananagutan dapat yun ni Martin Romualdez. Kasi si Saldico, responsible person din siya. Accountable and responsible person. Na hindi man po inappoint, hindi pinili as a collegiate body ng majority ng Congress. Naintindihan na po ninyo? Kung sa magulang, ang kasalanan ng anak hindi kasalanan ng tatay. Or kasalanan ng tatay, kasalanan ng anak. Tama po. Biblical po siya. Ngayon sabi po sa Ezekiel 18 verse 20. Malinaw mga kababayan. Ano sabi diyan? The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Hindi yung kasalanan ni Saldi, kasalanan ni Martin. Ang kasalanan ni Saldi, kasalanan din niya. Pananagutan din niya. Ang kasalanan ni Martin, kung may kasalanan pagkakasala si Martin, hindi mo man pwedeng i-blame sa mga members din ng Congress. Kasalanan din niya yun. At ang kapurihan ni Martin, halimbawa, yung mga magaganda niyang ginawa, sa kanya din yun kapurian. Hindi kapurian ng kung sinong tao. Nakita ninyo? Yan ang pamantayan ng tama pag-ugali ng isang tao. Kahit sa pagkakasala, hindi mo pwedeng i-blame sa iba. Kaya itong korupsyon na nangyari po sa gobyerno, pinapaimbestiga ng ating Pangulo. Tapos yung iba, biniblame sa ating Pangulo. Siya nga yung nagpapaimbestiga. Grabe yan ang korupsyon sa Marcos administration. Totoo naman po na may korupsyon sa Marcos administration, pero hindi niya kinukonsente, hindi niya tinotolerate. Siya nga po yung nagbulgar nito, nagpapaimbestiga. Kaya nga may ICI. Nakikisakay lang kayo. Pagkatapos, binabaliktaran ninyo yung ating Pangulo, tapos damay ninyo si Martin Romualdez. Ito yung gustong itama ng ating Pangulo. Gusto ding itama ni Martin Romualdez. Kaya, dahil itinuturo siya, willing siya na magsailalim sa investigasyon. At pumunta na nga siya sa ICI. You see? Mali itong sinasabi ni Ombudsman Martin Romualdez, Ombudsman Martin Remulla. Kung pagbabatayan natin mismo, yung Bible, ang anak si Saldi at ang ama si Martin, ang pagkakamali ni Saldi, hindi man pwedeng i-blame kay Martin bilang ama ng Congress. Responsibilidad din ni Saldico ang kanyang pagkakamali kung mayroon. Kasi iniimbestigahan pa, so presumption of innocence. Beyond, unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ganon po sa ating justice system. Kaya kailangan imbestigahan talaga ng mabuti. Kaya itong sinasabi niya, medyo hindi tayo conforme. That's why we have to hold him accountable for that. He added that they have to stretch, kita mo, kailangan daw stretch the boundaries of normal legal theory because of cause actions cause great damage to the machinery of the government and the innocent Filipino people. If there's nothing criminal about it, then there's negligence at least. So sa tingin niya, walang criminal act na nakomit. So far, medyo maganda yung kanyang statement pag ganoon. Wala silang nakikitang criminal act na nakomit itong si Martin Romualdez base sa mga ebidensya sa trail. Kundi negligence, kapabayaan daw. Doon sa negligence po, malabo din po may negligence. Kasi may negligence siguro kung walang aksyon na ginawa si Martin, mayroon po eh. Siya nga yung nag-preside po ng pagtanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation sa motion mismo ni Sandro Marcos, kanyang pinsan. Ibig sabihin, nang madiscover nila, kasi di ba nagreklamo yung ating Pangulo sa budget, December pa yon, nang madiscover nila, umaksyon si Martin sa pamamagitan ng pag-preside niya sa pagtanggal kay Saldico bilang chairman. Kasi nadiscover yung napakaraming mga insertion. You see, na yun ang nireklamo ng ating Pangulo. Malinaw po yun sa kwento. Report ng Philippine Star ito, there were speculations that Ko had displeased the President. So hindi na gusto ng Presidente, which could have been the reason why it was the younger Marcos who made the move to strip him of the post. Madaling sabi, hindi kinonsinti po yung mga mali na
aksyon o mga nangyari po sa budget ng ating gobyerno. So walang pakikipagsabuatan, madaling sabi po. Si Martin Romualdez, walang pakikipagsabuatan. Pero si Chis Escudero, parte ng BICAM. Kaya ito malinaw. Itong statement dito ni Ombudsman Remulla na sabi, may money trail na tumutumbok to Senator Chis Escudero. Yan, base mismo ito sa bilasyon ni ex-DPWH Executive Bernardo. 160 million kickback for Escudero delivered in the first quarter of 2025. Yan o. Kaya malamang sa mga susunod po, sa mga susunod na araw, i-recommend na rin po ng ICI ang pag-file ng kaso sa Ombudsman laban kay Chis Escudero. Yun ang aabangan po natin. Pero itong sinasabi ni Boying Remulla na command responsibility or gross negligence, medyo malabo po. Kahit tingnan mo sa Bible po, ang kasalanan ng anak, kasalanan niya. Kasalanan ng tatay, kasalanan din niya. Di ba? Mga kababayan, kasalanan ni Juan, kasalanan ni Juan. Kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Pedro. Hindi yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Mali man ang ganun. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.